Naghain ng substitute bill si Senator Risa Hontiveros para amyendahan ang kontrobersyal na anti-teen pregnancy bill. May mga ibinawas at meron ding idinagdag tulad ng probisyong naglilinaw sa papel ng magulang at ng relihiyon sa sex education. Magbabalita si Ria Fernandez. Rest assured, Mr. President, that I remain ready and willing to listen to the concerns and suggestions of all my fellow senators. Ito ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros kasunod ng paghahain ng amendments sa Senate Bill 1979 o ang Anti-Adolescent Pregnancies Bill. Kabilang sa inalis ang mga salitang guided by international standards. Na-misinterpret daw kasi ito na mas magiging liberal na ang Pilipinas. Nilinaw rin sa bagong bersyon ng panukala na limitado lang ang comprehensive sexual education sa mga edad 10 pataas. May probisyon din na tinitiyak ang parental authority at ang academic at religious freedom. Inihain ni Hontiveros ang substitute bill matapos na sumulat ang 7 senador kay Senate President Cheese Escudero para bawiin ang kanilang pirma sa orihinal na panukala. Yan ay sina Senators J.V. Ejercito, Nancy Binay, Cynthia Villar, Bongo, Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Loren Legarda. Si Binay aminadong kailangan solusyonan ng lumulobong teen pregnancies. Pero kailangan pa raw pag-usapan ng mga tanong sa panukala. Nakinig din tayo dun sa clamor ng ating mga kababayan na even the President raised certain issues against the bill. And hindi pa nga napupunta sa Presidente, may pronouncement na siya. Si Villar hindi raw tumututol sa panukala pero gumagalang daw sa mga nagpahayag ng alinlangan dito. Ganun din si Revilla. Para sa peace of mind ng lahat, siyempre may apo ako, may anak ako, we have to protect them. So, umasa kayo na kasama nyo kami sa laban na yan. Sigo naman, hindi raw sang-ayon sa mga panukalang makasisira sa halaga ng pamilya at pananampalataya. Si Estrada, nag-alinlangan naman daw sa salitang international standards. Hindi ko alam yung kung ano yung international standards. So, upon review, medyo hindi ukma sa kultura natin. Pero si Senadora Amy Marcos naniniwalang hindi pa napapanahon na bawiin ang pirma niya bilang suporta sa panukala. Ang dami-daming basurang nababasa, nakikita sa internet na hindi naman totoo. Wala tayong pagnanais na tanggalin ang parental authority. Maging ang dating senador na si Education Secretary Sonny Angara naniniwalang dapat pa ring suportahan ang anti-teen pregnancy bill. Maraming bata na nabubuntis na hindi nila alam bakit sila nabuntis. Bukod doon, hindi nila alam yung responsibilidad ng pagiging buntis. Ang Palawan-based non-government organization naman na Roots of Health umapila kay Pangulong Bongbong Marcos na pag-isipang mabuti ang planong i-veto ang panukala. Maituturing na raw kasing epidemya ang teen pregnancy sa bansa na umaabot umano ng higit 400 kada araw. Walang dapat ikabahala sa comprehensive sexuality education. Nandito ito para gabayan ang mga kabataan, mga magulang at mga guro kung paano pag-usapan ang mga napaka-importanteng mga topic na ito sa isang stage ng isang bata na dumadaan sa adolescence o puberty. Para sa 1PH, Ria Fernandez, News 5.